July 23, 2023, huling nakitang pumasok ang isang kilalang doktora sa kanyang opisina sa Cotabato Regional and Medical Center. Isang normal na araw lamang yun, pero yun na pala ang huling pagkakataon na makikita siya ng kanyang pamilya. Biglang nawala ang doktora at inakala ng pamilya na kinidnap ito sa umpisa. Ano ang sinapit na manggagamot na ito? At bakit wala nakakita na lumabas ito ng hospital, gayo may CCTV naman sa lahat ng entrance at exit dito? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang dangal at reputasyon ang isang bagay na pinakaiingatan talaga ng mga tao, lalo na kung pinapahalagan nila ang kanilang pamilya at sarili. Ito ang isang bagay na pinangahawakan ng nirerespetong doktora sa Cotabato Regional and Medical Center na si Doktora Marivic Telo. Kalmado at palagi nakangiti sa mga taong nakakasalubong. Magaan ang loob ng mga tao sa kanya, maging pasyente man o makatrabaho. Kung tutuusin, ay isa si Doktora Telo sa mga importanteng tao sa kanilang lugar. Maliban sa pagiging doktora, asawa din siya ni retired Police Brigadier General Agustin Tello, ang dating Provincial Police Director ng Maguindanao. Respetadong tao si General Tello at alam ng mga taga-Cotabato na hindi ito tiwaling opisyal. Pero sa kabila ng kanilang katungkulan at estado sa buhay, ayon sa mga kasama ni Doktora sa ospital, ay talagang napakabait nito. Kaya nagtaka ang lahat nang sinabi ng inireport ni General Tello na nawawala ang kanyang asawa nitong July 23 lamang ng taong ito. Alam ng dating general ay pumasok ito sa ospital nung umagang iyon, pero hindi na ito nakauwi ng bahay. Hinakala ng kaanak ng doktora na isang kidnap for ransom ang kaso, kaya naghintay sila ng tawag mula sa mga posibleng mga kidnappers. Pero wala sila natanggap na kahit anong tawag sa telepono o sulat man lamang. Sinubukan din nilang tawagan ang cellphone ni Doktora Tello, pero nagre-ring lamang ito sa umpisa, pero walang sumasagot. Katagalan ay hindi na talaga nila makontak ang cellphone, maaaring pinatay na ito o nalobat na. Tumagal pa ang paghahanap ng ilang araw, hanggang sinabi na ni General Tello na hindi lumabas ng ospital ang asawa niya. Ayon sa asawa ni Doktora na tumingin din sa CCTV ng ospital, dumating daw si Doktora Tello noong July 23 bandang alas 8:30 ng umaga. Klarong-klaro ito nakuha na ng CCTV nang bumaba ito sa tricycle na sinakyan niya. Pero walang footage silang nakuha sa paglabas ng doktora sa ospital. Dito na sinimulan ng mga investigador ang pagtatanong sa mga tao na nasa ospital. Pero walang naibigay na pwedeng gamiting lead sa mga otoridad dahil wala naman nangyaring kaguluhan noong mga araw na nasa ospital ang nawawalang doktora. Bilang isang dating alagad ng batas, hindi nawala kay General Tello ang pagiging mabusisi sa mga detalye. Siya mismo ang nagbigay ng isang posibilidad na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng asawa niya. Ayon kay General Tello, nung gabi bago nawalang asawa niya, ay may bisita itong kasamahan niya sa samahan nila sa Cotabato Medical Society. Mga medical professionals ang mga miyembro dito. At si Doktora ang tumatayong treasurer nila. Ang bisita nito ay isang opisyal din at may pinag-uusapan umano ang dalawa na may kinalaman sa pera ng organisasyon. Hindi naman daw siya nangialam sa kanila dahil wala siyang alam tungkol doon. Pero maaari may kinalaman dito ang pagkawala ng asawa niya. Dahil nangangapa pa rin ng lahat, nag-anunsyo na ang mayor ng Cotabato City na si Mayor Muhammad Matabalao na magbibigay ng 300,000 pesos reward money ang gobyerno sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang doktora. Sa kabila ng iba pang kasong pinoproblema ng kanilang syudad, ay tinutukan nila ang kasong ito dahil malaki ang naitutulong ni Doktora Tello sa kanilang lugar. Nakapagtataka umano na may taong magkakaroon ng galit sa doktora, gayong wala naman ito napabalitang kaaway.
Nang balikan ng mga investigador ang CCTV footage, may nakita silang isang parte na pumasok ang doktora sa isang quarter malapit sa gate 3. Doon nagsimula maghanap ang mga pulis pero wala pa rin silang nakuha na kahit na ano. Pero makalipas ang 4 na araw, mula nang mawala ang doktora ay nagsimula makaamoy ang mga taga-hospital ng masangsang na amoy. Masusing naghanap ang mga maintenance crew sa buong hospital kung saan galing ang amoy pero wala silang nakita kahit saan man sa loob ng hospital. Dahil walang mahanap sa loob, naisipan ng mga tauhan ng hospital na maghanap sa labas sa bahagi. Nang umikot na sila sa likurang bahagi, ay mas tumindi ang amoy kaya kinabahan na ang mga naghahanap. Lalo pa silang kinutuban nang may nakita silang isang kahina-hinalang umbok na lupa na may tabon pa mga dahon ng saging. Agad tumawag sa mga pulis ang admin ng hospital para sila mismo ang tumingin kung ano nga ba ang nasa ilalim ng lupa. Pagdating ng mga taga-Soko sa Cotabato Police Station ay sinimulan kaagad nila ang paghukay. Hindi nga nagtagal ay tumambad sa kanila ang isang body bag na halatang may lamang katawan ng tao sa loob. Maingat nila itong inalis sa hukay bago binuksan ang nakabalot na body bag. Nang matanggal na ito, ay nakita nila ang nabubulok na katawan ng isang babae. May kababawan lang kasi ang pagkakahukay, kaya sa kabila ng pagkakabalot nito ay sumingaw pa rin ang amoy. Ito ay ayon kay Colonel Kerubin Manalang Jr., ang City Police Director ng Cotabato. Pinatawag nila si General Tello para kumpirmahin kung si Dr. Tello nga ang nahanap sa kabila ng ilang palatandaan na ito nga ang nahukay nila. Nang dumating ang dating general, umiiyak ito na chinek niya kung asawa nga ba niya ito. Dito niya nakumpirma ng asawa nga niya ang bangkay na natagpuan nila. Hindi nagtagal ay may lumapit na mga saksi sa kapulisan at nagbigay na kanilang salaysay tungkol sa kanilang nakita na maaring alam na nila kung sino ang taong pumatay kay doktora. Agad itong kinausap ng mga investigador para malaman kung tutugma ba ang mga impormasyon na ibibigay nila. Ayon sa kanila, may nakita silang isang tao na nagtatrabaho bilang nurse sa ospital. Nahila-hila ang itim na bag at nakita siyang may hawak na bolong pangbungkal ng lupa sa mismong lugar kung saan nahanap ang bangkay. Agad kumilos ang mga pulis at pinuntahan ng sospek. Ang itinuturo ng mga saksi ay ang part-time staff ni Dr. Tello na si Nasruddin Idayla o kilala sa pangalan na Dean. Isang miyembro ng LGBT community ang sospek at ayon sa impormasyon nakuha ng kapulisan, nakatira ito sa Barangay Rosary Heights. Nagsaliksik pa ang mga kapulisan kung ano ang pwede maging motibo ng sospek, gayong kasali naman pala ito sa staff ni Doktora. Dala na rin siguro ng takot ng sospek, ito na mismo ang lumapit sa mga otoridad at sumurrender ilang oras matapos matagpuan ang katawan ng biktima. Nang makausap na siya ng mga investigador, ay sinabi niya ang rason kung bakit niya nagawang paslangin ng doktora. Ayon sa kanyang salaysay, kinausap siya ni Dr. Marivic Tello dahil sa isang insidente sa kanilang grupo, ang Cotabato Medical Society. Napag-alaman na si Indayla ay kolektor ng kanilang organisasyon. Kinumpronta umano si Indayla ng biktima tungkol sa nawawalang pondo ng grupo. At base sa kanilang pagsisiyasat, ay ito ang lumalabas na gumalaw ng pera. Iginiit umano ni Indayla kay Tello na hindi niya ito pwedeng gawin dahil ang mga miyembro ay direkta nagbabayad sa bank account ng organisasyon. Pero sinabihan umano siya ng doktora na maaaring ginamit niya ang access niya sa account para makapag-withdraw. At dito na nagumpisa ang kanilang pagtatalo. Kahit anong paliwanag umano ng nurse ay hindi nakikinig ang doktora sa kanya at talagang pinagpipilitan na siya nga ang kumuha ng pera. Sobrang tumatak umano sa isip niya ang pagbibintang ni Dr. Tello sa kanya at nabuot talaga ang galit niya dito. Nakita niya umano ang biktima noong linggo at napansin niyang hindi masyadong matao sa ospital kaya sinundan niya ito. Nakita niya daw itong pumasok sa conference room at nang tignan niya ang paligid na walang tao kaya nagmadali siyang pumasok sa kwarto. Naabutan niya ito natutulog sa upuan. Dahan-dahan niya itong nilapitan at agad sinakal na mahigpit sa pamamagitan ng wire. Nasakal niya ang doktora at nahirapan sa paghinga pero habang nakikita niya umano ang itsura nito ay mas lalo siya nanggigil dahil sa pagbibintang nito sa kanya. Nang maramdaman niyang hindi na gumagalaw ang biktima
ay binitawan niya na rin ito. At nang may masmasan siya, ay sa kanya naintindihan ang kaseryosohan ng kanya nagawa. Pero huli na umano ang magsisi pa siya dahil wala ng buhay ang doktora. Doon na siya nakaramdam ng takot dahil sa nagawa niya. Alam niya makukulong siya kaya naghanap na umano siya ng paraan para maitago ang nangyari. Nakahanap naman siya ng body bag kaya ipinasok niya ito kagad sa loob. Siniguro niya munang walang tao sa pasilyo bago niya hinila papunta sa likurang bahagi ng ospital ang katawan ng biktima. Pero bago niya ito dinala doon ay nagmadali siya magukay nang pwede niya paglibingan sa doktora. Abot-abot ang kaba niya habang hinihila niya ang katawan ng doktora. Ang buong akala niya ay konsensya niya na lamang ang problema niya at tuluyan na siya makakatakas sa kanyang nagawang krimen. Pero lumapit nga sa mga pulis ang nakakita sa kanya. Kaya napilitan na siya sumuko sa mga otoridad. Ayon kay Indayla, nagsimula talaga ang galit niya sa paratang ng doktora at naggalit siya ng gusto dahil hindi ito nakikinig sa kanyang paliwanag. Ipinagpipilitan ng sospek na wala siyang ninakaw na pera sa kanilang organisasyon, kaya sumiklab ang galit sa dibdib niya. Ayaw niya umano mapagbintangan na magnanakaw. Nahanap naman ng kapulisan ang mga gamit ng biktima si Dr. Tello sa tapat ng bahay ng sospek. Itinapon ni Indayla ang bag ng biktima sa septic tank na nasa harap ng tinitirhan neto sa RH11 sa Cotabato City. Ang suspect mismo ang nagturo sa mga kapulisan kung saan nila mahanap ito. Nandun pa sa bag ang ID, ATM cards, cellphone at ang susi ng bahay nila. Tuluyan na sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Indayla. Sa huli ay inamin niya na rin na siya nga ang gumamit sa pera ng kanilang samahan. Ngayon ay naghihintay na lamang itong matapos ang pagdinig sa kaso para mahatulan ng sospek. Sayang nga lamang at mali ang kanya naging solusyon sa problema niya. Sa sobra niyang takot na malaman ng mga tao na pinakailaman niya ang pondo ng organisasyon nila, ay nakalimutan niyang mas malaking kasalanan ang pumaslang ng tao.